O ba yung tipong basta sinabi ko sumunod ka na lang? O baka naman ikaw yung magulang na takot mauto ng sarili mong anak kaysa makita ang talino niya sa pakikipag-usap sa'yo? Mabuting magulang nga ba ang nagpapadaya sa deals ng anak nila? Sign ba yan ng pagiging spoiled o senyales na matalino pa ang anak mo sa'yo pagdating sa diskarte? Dito sa stage na to para kami kasamang maliit na abogado. Yung simpleng utos na matulog na may counter offer na one more story po o hag muna ng 5 minutes para sa atin guys nakakaubos ng pasensya. Pero para sa kanila, yan po ay pagsasanay sa problem solving at communication ng anak. New day, new parenting topic na naman po tayo mga miss at daddies. Welcome nga po pala guys sa day 22 ng serye natin, Nak, Anyari, Dabi-Dabi the Years. 8 araw na lang po tayo bago natin matapos ang seryeng ito. At ngayon po, ang topic number 22 natin, The Little Professional Negotiator. Sabi ko sa written hook ko guys, no, huwag disiplinahin ang batang maraming katwiran. Bakit? Kasi ang katwiran niya ay hindi lang pagsagot ng pabalang. Madalas po, yan po ay sign ng critical thinking natin. Kung laging basta sinabi ko, susunod ka, paano po matututo mag-isip ang bata para sa sarili niya? Dapat bang maging deal or no deal ang bawat utos mo sa loob ng bahay? Totoo bang walang batang matigas ang ulo? May mga magulang lang na hindi marunong makinig sa logic ng kanilang anak. Mapapaisip ka na lang talaga. Nak, anyari, tinalo mo pa si daddy sa paggawa ng kontrata para lang makahingi ng dagdag ng 5 minuto sa tablet bago po tayo pumunta sa ating tips guys, no? Ang video po na ito ay sponsored ng Gin and Jan Kidswear. Ito po ay mga pambatang damit na siguradong magugustuhan mo. Eleganteng damit at sobrang mura natin. Mulang quality natin guys ha, pero ang presyo natin na divisoria o pang baklaran lang. Marami po tayong available variations dyan guys ha. At meron na po tayong all in all 40k products sold today. Ito ang paraan para maturuan sila ng boundaries habang hinahayaan silang gumamit ng utak. Una, offer choices. The illusion of control. Imbis na mag-toothbrush ka na, sabihin mo, gusto mo mag-toothbrush bago magsuot ng pajama o pagkatapos na. Bigyan mo siya ng chance makipag-deal. Pero ang ending, magtutoothbrush pa rin siya. Set non-negotiables. Paliwanag na hindi lahat ay pwedeng i-negotiate. Tulad ng safety, seatbelt o kaya naman vitamins. Sa laro guys, no, pwede tayong mag-deal. Pero sa gamot, kailangan mong inumin para gumaling ka. Pangatlo guys, no, validate their logic. Kung maganda naman ang counter offer ng anak mo, aminin mo. Magandang idea yan. Sige na, 5 more minutes pero ikaw lang ang magliligpit ng toys mo. Dito niyo matututunan na ang maayos sa pakikipag-usap ay may magandang resulta kaysa sa pag-iyak. Kaya guys, no, ang pakikipag-negotiate ng bata ay hindi pang gugulo. Ito po ay pagsasanay para sa kanilang future bilang isang leader. Ang anak na marunong mag-express na gusto niya sa maayos na paraan ay lalaking hindi basta-basta mapagsasamantalaan ng iba. Huwag po natin patahimikin ang kanilang boses. Gabayan lang po natin ang kanilang mga katwiran. Bukas guys, no, abangan niyo po ang ating day 221 dahil pag-uusapan naman natin ang The Little Professional Comedian. Hindi pong kahit galit na galit ka na, gagawa at gagawa ng funny face o biro ang anak mo para lang mapatawa ka at mawala ang inis mo. Kita-kits po tayo bukas. Ikaw mami at daddy, ikaw ba yung iron parent na no choice ang anak mo? O ikaw yung magulang na lagi natatalo sa deal ng anak mo? I-comment ko ng pinakamatinding negotiation na ginawa ng anak mo sa'yo.